So, good morning guys, and I teach you the VLAN STP routing protocol. Then I have the design of the VLAN, which is the star topology. Then next, they have a called the VLAN, which is a VLAN 10, 20, and 30, which is the the name of the HPT we should have to connect right now. So let's start. So can you see in this my terminal in my command line? The first is the enable. You need to type the enable, then configure terminal, then VLAN 10. So dito naman dito sa VLAN na to pwede mo siyang lagyan ng pangalan or pwede naman hindi. So ako nilagay ko na lang sa yung hindi para mas ano siya. Then VLAN 20, and then next exit, then VLAN 30, then exit. Then next is the interface fast internet, which is yung cable na ganito. Yan, ito yung mga yan. Yan, ito. So paano nga ba siya magko-connect using this VLAN? So nasaan ta? So in this one, the switch port mode access, and switch port access VLAN 10, which is yung VLAN 10, siya yung maghahawak dito kay PC6. Dito siya. Yan, ito siya. Siya yung maghahawak kay PC6 sa VLAN 10. So ganun din kay VLAN 20, which is yung maghahawak kay PC7 is si VLAN 20. Then ganun din kay VLAN 30, which is si PC8. So paano nga ba siya gawin? So bago natin siya makonect, you need to trunk, which is yung exit. So dito is nag-try error ako kasi hindi naman tayo perfecto. So dito is tinry natin yung yung interface fast internet, which is yung pangalan ng switch natin. Ito siya. Yan. Then next natin ginawa is yung switch port mode trunk siya. Yun yung switch mode. Ito siya, switch port mode trunk. So in-enter ko lang din yan. Then nilagay ko this is yung switch port trunk allowed VLAN 10, 20, 30. Then exit, double exit, then punta, then babalik siya dun sa switch na So paano nga ba siya gawin? Dito sa switch 0, which is nagawa na natin. So next naman is dito naman sa switch 1. Then punta ka na sa CLI, then click enter. So first need mo type yung sinabi ko kanina, which is yung enable. Then configure terminal. Yan. So dito sa configure terminal, dito muna siya ilalagay si VLAN 10. Then exit,
then si VLAN 20, then exit, then si VLAN 30, yan, then exit. Then next natin is yung ilalagay na natin yung interface fast yung problem natin. Sorry sa cut sa video, pero tuloy na natin. So yun, nagkamali lang pala tayo sa spelling niya. So next is switch port. Switch port mode access. Then enter. Then switch mode, switch port access, VLAN 10, enter, then exit. Then ganun din gawin natin dun sa internet 2. Yan, then switch mode, then kung sino yung VLAN na hawak, then exit. Then next set 3, then switch port, then si VLAN 30 yung hawak, then exit na. Yan. So dito naman dito na tayo magta-trunk. Yung sinasabi ko nina, yung try and error ako kasi medyo di pa sa akin familiar. So which is ito yan. So we need to yan, dito tayo dito yan, dito. So kailangan natin i-trunk natin din sa kabila. So din natin yung internet port. Ito yung ano ng switch natin. Yan. So switch port mode trunk. Yan, switch port mode trunk. Then enter. Then next naman is yung switch port trunk allow bilang 10 20 and 30. Then dito sa connection. So yung ginawa natin dito ulitin din natin sa isang switch. So gawin na natin.
siya. So, paano nga ba natin malalaman kung gagana? So, dito, meron akong sample dito kanina, which is yung hindi ko pa siya nakakunik na VLAN. So, para mag-connect siya, kailangan natin itong nandito sa Cisco. So, paano nga ba natin malalaman kung sino nga ba si VLAN 10, 20, 50? So, nandito siya. So, ayan. So, makikita niyo naman dyan, which is ayan, sa pinakataas, isa sa supervisor dito na 0-1, which is yung may hawak si VLAN 10, then si VLAN 20, then si VLAN 13, mag 2 and 3. So, sino nga ba malalaman natin kung sino si 1, so, yan. So, malalaman natin siya kung nag-successful siya, kung gumagana yung natin. Kasi, yan. Paano nga ba kung gusto mo magdagdag ng isang switch? So, which is dito siya. Yan. Yan. Malalaman mo siya pag gagawin mo lang yung kung ano ginawa mo dito.